Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Ate LJ at ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng pag-ibig na nagsimula hindi sa mga mamahaling lugar, kundi sa pinakabanal na tahanan, ang simbahan. Kwento ito ng dalawang pusong sabay lumaki sa pananampalataya. Nagkahiwalay dahil sa panahon, ngunit muling pinagtagpo ng panalangin. Ito ang simula sa altar. Tahimik ang loob ng simbahan. Ang liwanag mula sa stained glass ay naglalaro sa marble na sahig. Tila mga kulay ng pag-asa. Doon sa gitna ng mga upuan, nakaupo si Meng. Tahimik na nagdarasal habang hawak ang rosaryong may luma ng tali. Lord, kung kakalooban mo, sana makita ko siyang muli. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para tuluyan kong patawarin at maramdaman kung tapos na talaga. At sa paglingon niya, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Si Lee. Ngayon ay may bitbit na gitara at suot pa rin ang lumang kwintas na minsan nang ibinigay kay Meng nung sila'y mga bata pa. Sina Lee at Meng ay magkapit-bahay mula pagkabata. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalsada, sila naman ay nasa loob ng simbahan. Naglilinis ng upuan, nagsisindi ng kandila at kumakanta sa choir. Lee, ang ganda ng boses mo pag kumakanta ka ng Amazing Grace. Mas maganda pag ikaw ang kumahanta, Meng. Parang hindi lang kay Lord nakarating pati sa puso ko. O nagsimula ang lahat sa halakhak at musika ng kabataan, sa mga linggong pagdalo sa Sunday School at sa mga gabing nag-aawitan sa choir, hanggang sa unti-unti nilang maunawaan na may kakaibang tibok sa pagitan ng tawa at panalangin. Lee, lilipat na kami ni Mama sa Iloilo. Doon na raw kami titira kasama si Papa. Akala ko lagi tayong magkasama sa choir. Hindi ko alam paano kakanta nung wala ka. Promise mo ha, kahit wala ako, kumanta ka pa rin kay Lord. Pangako, pero pag bumalik ka, sabay ulit tayo sa simbahan sa ilalim ng altar. At sa huling beses na nakita sila, sabay silang nagdasal sa harap ng altar. Hindi nila alam, iyon na pala ang simula ng matagal na katahimikan. Lipas ng 12 taon, bumalik si Meng sa kanilang bayan bilang Christian counselor sa youth ministry. At sa hindi inaasahang pagkakataon, doon din siya inatasang magturo sa simbahan kung saan sila lumaki. Hindi ko inakalang makikita ulit kita dito, Meng. Lee, ikaw pa rin palang guitarist dito? Hindi ko iniwan si Lord. Sabi ko kasi noon, pag di ko na kayang umawit para sa'yo, kakanta pa rin ako para sa kanya. Ang ko, yung mga araw na ganito, yung tahimik lang. Tapos, music lang sa gitna ng dasal. Baka gusto mong kumanta uri sa choir kahit isang kanta lang. Alam mo, laki kong hinihintay yung araw na bumalik ka. Hindi para ulitin ang nakaraan, hindi para ipagpasalamat sa kanya na nakilala kita. Alam mo, Lee, baka ito na yung panibagong simula natin. At doon nagtapos ang unang yugto ng ating kwento. Mga tagapakinig, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, minsan ay dun din tayo muling ibinabalik. Hindi para balikan ng sakit, kundi para maramdaman na may dahilan ang bawat paghihintay. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi aksidente, kundi sagot sa panalangin. At sa susunod na bahagi, masusubukan kung kaya pa bang awitin ni Lee at Meng ang musika ng dati, ngunit ngayon sa tugtuging itinakda ni Lord mismo. Ako si Ate LJ at ito ang simula sa altar.